of right, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church mga kapatid versus Davidian Seventh-day Adventist mga kapatid. At ang topic natin na pag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang Davidic Kingdom ay itatayo sa langit after ng close of probation. At siguro mamaya ipapaliwanag ni Brother Dan Marian kung ano yung meaning ng Davidic Kingdom, no? So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, since bago lang si Brother Francis sa atin, babasahin natin ng buo ang ating rules mga kapatid. So ang rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, sasabihin ko ang next question. Ngunit kung may hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 seconds. Rule number 2, ako din ay isang official na timer ng debate na ito. At ang aking timer po ang official na time mga kapatid. At kapag sinabi kong time, iyon ang official na pagtatapos ng sagot o bahagi ng debate. Kahit pa meron kayong personal time dyan mga kapatid. Rule number 2, kung close-ended ang question, kung close-ended ang tanong or categorical, kailangan sagutin muna ang pagpipilian bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical answer. At maaari kong ulitin para sa kalinawan ng nagtatanong. So mga kapatid, kung meron tayong tanong na oo, hindi, tama or mali, pili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung 10 seconds explanation rule, kung hindi nyo masagot ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron kayong pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. Sabihin lang sa moderator mga kapatid na 10 seconds ang gagamitin nyo at walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung ang tanong ay sino, magbigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, magbibigay kayo ng talata.
Ngunit ang sagot na wala ay tinatanggap pa din na valid answer. Rule number 7, sa first stand, doon lamang magtanong sa inilatag ng katunggali. At during sa first course examination, pag sinabi o nabanggit ng tinatanong na hindi ko pa nilatag yan, moderator, automatic next question ko yan. At Sir Batal, maaari na itong itanong either nilatag o hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay madisiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang, isang clarification every question at no objection during final conclusion. At tanging moderator lamang mga kapatid ang magbibigay ng option ng counter objection mga kapatid, dahil minsan mga kapatid hindi ako nagbibigay ng ganun kung talagang malinaw ang paglabag at diretso ko itong ipatutupad. Rule number 8, no insult about physical appearance. Ipinagbabawal ang anumang panlalait pisikal na anyo gaya ng hugis ng katawan at ipinagbabawal din yung mga pagmumura na alam natin. Ngunit meron akong mga salitang pwedeng gamitin gaya ng salitang mangmang, demonyo, kulto, sinungaling, kung ano-ano pa kung ginagamit lamang ito sa konteksto ng argumento. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So, hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa at personal na buhay mga kapatid, yung mga personal question. Ngunit may karapatan itong piliing sagutin o hindi. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng karagdagang rules. Kung ito lang naman ay kinakailangan, ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth. Nagmo-moderate ako online mga kapatid, halos 7 years mga kapatid. At iba't ibang pananampalataya na din ang aking na-moderate. So ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, sumasang-ayon po Mr. Moderator. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sangayon po ako. So before natin simulan ng ating debate, gusto ko muna kayo magpakilala mga kapatid at gusto ko nang ikwento ninyo kung paano ba naganap ang debate na ito, ano bang dahilan at paano ba ito kinasa. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo rather than Mar Santiago ay sumasayang papawid dito sa Rasha TV. Ano po? At nawa kayo ay nasa maayos sa kalagayan sa nagdaang sanglinggo na tayo ay hinagupit ng Super Typhoon Yuan, no? At ngayong gabi magkakaroon tayo ng discussion patungkol sa Davidic Kingdom na ito ay ating patutunayan na itatayo after ng close of probation ayon sa Biblia at mga referensya, no? Kabilang dyan ang Spirit of Prophecy at yung mga tracts and books ng propeta ng Davidian na si Mr. Hotep, no? At dito si Brother Francis po ay nag-anyaya sa atin ng friendly discussion. So hindi po tayo tumatanggi sa anuman, no? Subalit para magkaroon ng magandang channel yung gagawin natin kasi evangelization purposes lang din naman, informative and educational, no? Ay minabuti natin na i-live yung ating gagawing discussion sa kanya. So yun lamang at maraming salamat kayo po ipagpalay na ating Panginoon at masumpungan nyo lamang ay ang katotohanan sa magaganap na usapan ngayong gabi.
Siyempre, pakilala din ang ating negative. Pakilala ka, bro. Gandang gabi sa lahat. Sa mga hindi nakakilala sa akin, sapagkat bago ako rito, ako po si Francis Ian Hinugin, isang membro ng Davidian Seventh-day Adventist Association. At saya po ako na nakatong sa platform ito kay Brother Russia. Nagawa po ang pag-uusap na ito pagkat invite si Brother Denmar na makipagtalakayan kahit anong topic, at ito po ang isa sa aming both agree. Kaya ang sa aking stand ngayon ay ako ay negative, na gigib stand niya na hindi sa langit ang pitik bago pa. Yan lang po. Sana po ay mag-enjoy kayo magkinig. Matuto tayo sa mga bagay tungkol sa spiritual. Sana po na pagpalain kaming dalawa ni Brother Denmar na mas maganda. Salamat po kay Brother Russia also na maging moderator. Yan lang po sana. Maraming salamat po. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate, at sa mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming ngayon dahil I think first time kong madinig ito mga kapatid, and I hope marami tayong matutunan sa mga ganitong pag-uusap. Kung gusto nyong mag-share mga kapatid, kahit sa profile nyo lang, please share yung ating live streaming or mag-tag kayo na inyong friends by simply comment mga kapatid at highlights or at everyone kung meron kayong mga ganyan mga kapatid ha. So bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Thank you so much. Nakikita ba yung monitor ko? Moderator? Okay, so ayan po ang ating topic, no? Patutunayan ko na ang Davidic Kingdom ay itatayo sa langit after ng close of probation. So ano po ang stand, mga kapatid, ng Seventh-day Adventist? Ang stand po ng Seventh-day Adventist, itatayo ang Davidic Kingdom sa langit. Number 2, itatayo ang Davidic Kingdom after close of probation. At itatayo ang Davidic Kingdom in Christ's second advent or the second coming after ng close of probation. Ano ba yung close of probation? Yung close of probation, ito yung pagtatapos ng sanctuary, no, yung gawain sa sanctuaryo ng Panginoong Hesukristo. Kumbaga, wala nang mamamagitan dahil tapos na ang ministeryo ng pagpapamagitan ni Kristo sa langit, no? Ano naman ang posisyon ng Davidian? Sa kanila itatayo sa Palestine, no? At itatayo before close of probation at itatayo before Christ's second advent. So maliwanag ko ang kanilang posisyon, no? Na pinatutunayan din ng kanilang propeta na si Victor Tasio Hotep. Yan, ang sabi diyan sa The Answer number 2, 1944, page 83. Itatayo sa Promised Land. Saan daw yan? Sa Palestine. Oh, ayan, Timely Greetings volume 1, number 25, page 5, no? At diyan sa track nila na Behold, I made all things new. Sabi diyan, must begin before the close of probation, no? So yung kingdom, yung Davidian kingdom, rising anew before the appearing of Christ. Oh, so tama po na ang stand nila, no? Ayon sa ating pag-aaral, ayon sa kanilang propeta, itatayo ang Davidic kingdom sa Palestine before close of probation, before Christ's second advent. Ngayon, talakayin po natin ang pagpapatunay natin. Nakita nyo, ito si Victor Tasio Hotep at si Ellen White. No, talagang magkaiba ho sila ng posisyon. Bakit? Ano po yung stand ni Sister Ellen White dito sa Spirit of Prophecy pagdating sa Davidic Kingdom? There are two kingdoms. Pagdating sa Adventist, may dalawang kaharian. Yung Kingdom of Glory at Kingdom of Grace. Yung Kingdom of Grace, no, ay
Si Kristo ay naghahari sa ating mga puso. At yung Kingdom of Glory, si Kristo ay naghahari kasama ng mga banal sa loob ng 1,000 taon. Kaya dito, no, hindi tayo pwedeng i-istroman na sabihin nila na may kingdom na dito sa lupa dahil meron naman talaga dito sa ating mga puso, no? At ang stand natin, meron pang kingdom in the future, no? So yan hindi sa Palestine, no? Ngayon, ang sabi ni Ellen White sa Prophets and Kings, page 298, no? But thou, Hosea, was given a prophecy that set forth before them the privilege of having a part in the final restoration that is to be made by the people of God at the close, sa pagsasara, close of earth's history when Christ shall appear as King of Kings and Lord of Lords. Kailan daw, ayon kay Ellen White, itatayo ang kingdom? At the close, hindi before the close. At sabi, at the close of earth's history. No? Ano pa? Sa early writings, page 75, then I was pointed to some who are in great error of believing that it is their duty to go to Old Jerusalem, yung Palestine. Ano sabi ni Ellen White sa mga nangangarap punta sa Palestine? And think that they have to work to do there before the Lord comes. Such a view is calculated the mind and interest from the present work of the Lord under the message of the third angel. For those who think that they are yet to go to Jerusalem, their minds have there and their means to withhold the cause of present to get themselves and others there. No? So, meron daw nagkakamali, no? Great error na naniniwala na dapat silang punta sa Old Jerusalem. Saan yun? Sa Palestine. So, para kay Ellen White, yung position ng Davidian, error. No? Mali. No? Kaya, sabi ni Ellen White pa, sa Review and Herald, October 7, 1851, page 36, we wish here to state that we as a people, tayo, mga Adventists, have no confidence in the strange notions that some have run into the saints that have yet to go to Old Jerusalem. Beware of such heresies. Heresiya pala, isang maling doktrina ang bumalik sa Palestine. Kaya hindi itatayo doon ang kaharian. No? Hindi katulad ng stand ng Davidian na itatayo ang kaharian sa Palestine. Ang sabi ni Ellen White, beware, no? Umiwas, no? Sa mga ganong pananampalataya. No? Yan, ano pa? So dito maliwanag sa Christ Object Lessons. Thank you. Kingdom of Heaven, no? Ayan, no? Maliwanag do, hindi naman Kingdom of Palestine, Kingdom of Heaven, no? So, the establishment of the Kingdom of Christ, saan yan? Ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, page 509, but he said, my kingdom is not of this world, John 18 verse 36. He would not accept the earthly throne. Yung kaharian niya ay saan? Wala dito sa mundong ito, so wala sa Palestine. Wala sa Palestine, nasa langit, no? Ayan, no? The kingdom of glory has not yet ushered in, not until the work of mediator shall be ended. The close of probation nga yan, ano? Sabi pa dito ni Ellen White sa Great Controversy, page 302, kingdom of the Messiah shall be established under what? The whole heaven. Hindi sa Palestine, may establish. No? Ano pa? Ano ang sabi ng Biblia? No? Sa Biblia naman tayo, sa Daniel 2:44 hanggang 45, during the time of those kings, the God who rules from heaven, saan daw? Sa langit, will set up an eternal kingdom that will never fall. No? Ang Diyos sa langit magtatayo. Hindi sinabi ang Diyos, no, sa Palestine magtatayo ng kaharian, mali. No? Kaya dito, sa Psalms 103 verse 19,
ng New International Version, the Lord has established His throne in heavens. Saan daw maghahari ang Diyos? Sa langit. Hindi sa Palestine. No? Ano pa sabi nung ama namin? Oh, ang sabi diyan, ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa pangalan mo. Oh, dumating nawa ang kaharian mo. Ibig sabihin hindi pa dumadating, nasaan? Nasa langit. Sabi, your will be done on earth as it is in sadang in heaven, nasa langit. No? So ang kaharian ng Diyos nasa langit. Oh. Kaya maliwanag kung babalikan natin, na-establish po ba natin both from SOP and the Bible ang stand ng Adventist? Yes. Itatayo Davidic Kingdom sa langit after ng close of probation sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. O maliwanag po yung mga pahayag natin na nanggaling sa Biblia at sa kasulatan ng aming propeta na si Ellen White. No? So yun lamang sa akin, Mr. Moderator. Renaldo. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Brother Renaldo, Francis, your time start now. Gandang gabi sa lahat. Maraming salamat po sa presentation ni Brother Denmar. Pinapatunayan niya po na ang kaharian ni David or the Davidic Kingdom ay tatayo langit after the close of probation. So, unang tanong ko po ay sa Patriarch and Prophets, page 298. Wala na siya, hindi ko marinig. May kuliglig. Kanino yun? Reynaldo, paki-mute nga muna. Bro, pa-mute yung microphone. Okay. Yeah, thank you. Ulit yung tanong. Ang tanong ko po ay sa Patriarch and Prophets, kasi medyo mabilis lang pagkasalita at saka yung na-specify doon yung at the close of Earth's history, itatayo yung kingdom. Ano po ang ibig sabihin ng, ano po ang yung pagkaintindi sa at the close of Earth's history, yung at the close of Earth's history? Sa pagsasara ng kasaysayan ng sanglibutan. Yun ay sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Pag natapos na siya sa kanyang gawain sa sanktuaryo, doon na magtatapos ang sanlibutan ito dahil dumating na ang tagapagligtas. At bababa ang apoy, mawawasak ang sanglibutan ito. Next question. Salamat po. Yung ibig sabihin ng sa pagtatapos, natapos na pa ba yung Earth history? Wala pa. Categorical. Wala pa, dahil hindi pa dumadating si Kristo. Kaya ngayong kaharian, itatatag pagdating nung hari. Wala pa yung hari. Darating pa lamang. Kaya nga at the close of Earth's history. Kailan yon? Sa second advent ni Christ. Next question. Doon po sa Patriarch and Prophets, sinabi po doon na yung kaharian ng Diyos ay itatayo at the close of Earth's history. Sabi mo na hindi pa tapos. So, kailan talaga itatayo? Yung sa pagtatapos or yung tapos na, yung Earth's history? Itatayo, sabi doon sa Patriarchs and Prophets sa sinasabi mo, at the close of Earth's history, sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanglibutan. Kailan yun? Sa pagdating ng Panginoong Kristo, pag-close na ang probation, pagtapos na ang mediatorial ministry ng Panginoon sa sanktuaryo. Di maliwanag na patunayan talaga natin. Doon sa libro na ating ginagamit na yung binabanggit at tinatanong sa akin. Next question. Next. Sa early writings page 75, kinote mo yung passage ni Sister White about sa declaration niya na hindi po talaga babalik doon sa Palestine. Naniniwala ka ba na ang pinapatukuyan ni Sister White nito ay yung mga Zionist
o hindi? Ano? No. Dahil kami ang mayroon ng aklat. Sa aming aklat yan, kami magpapaliwanag yan. You don't interpret the books of Ellen White because that is our book. No? Kami ang nagmamay-ari noon, kami ang iniwanan ni Ellen White ng libro, therefore kami ang magpapaliwanag noon, hindi kayo. Next question. Sa Review and Herald page year 1851, page 36, sabi po doon na sabi ni Sister White na meron talaga daw hearsay, some have yet to go to Old Jerusalem kasi meron talagang nagsabi na babalik doon sa Old Jerusalem. Naniniwala ka ba na, ay ano po yung pagkaintindi mo nitong some have yet to go to Old Jerusalem? Ano po yung ibig sabihin sa iyo, sa iyong pagkaintindi? Kasi short yung presentation kanina. Choppy siya sa akin, Brother Rasha. Ano yung tanong niya? Pakiulit niya. Review and Herald 1851, page 36, sabi ni Sister White doon na meron siyang declaration na some have yet to go to Old Jerusalem. Mayroon daw naniniwala na pabalik doon sa Old Jerusalem. Yun bang Davidic Kingdom na itatay, yun bang naniniwala ka ba na yung Old Davidic Kingdom, yung Old Jerusalem ay yan din yung pupuntahan ng mga Davidian? Naniniwala ka ba? Ay, hindi po ako naniniwala kasi doktrina nyo yun eh. Itanong mo sa sarili mo, pupunta ka ba sa Palestine? Kasi kami, maghahari kami sa langit. Eh, kung hindi ka sigurado sa turo ni Victor Hotep, lumipat ka ng Adventist. Niyayakap kita, no? Ako pa ang magdodoktrino sa'yo. Ako pa mag-aasikaso sa'yo. Alagaan kita bilang bagong kaanib. No? O, bibigyan pa kita ng books kung gusto mo. O, kung nagdadalawang isip ka, uulitin ko yung tanong. Dahil sinabi mo to, paniniwala mo ba na itong Old Jerusalem na sinabi ni Sister White na hindi babalik doon sa Old Jerusalem, ito ba yung paniniwala mo? Naniniwala ka na yung mga Davidian ay babalik doon sa Old Jerusalem, yung Old Jerusalem? Yan ba yung paniniwala mo? Naniniwala ka ba? Ang paniniwala ng Davidian, babalik sila sa Old Jerusalem, sa Palestine. Kasi ang Palestine po ay part ng Jerusalem. Kaya nga po nagkakaroon ng gera ngayon doon kasi kiniklaim ng mga Israelita itong Palestine. No? So, kayo, paniniwala nyo na pupunta kayo doon. Pero yung kaharian ng Diyos hindi matatatag doon. Oh. Next question ba? Yun po ang aking sagot. Sa Christ, babalikan ko yan mamaya. Sa Christ Object Lesson, sinabi doon na Kingdom of Heaven. Yung daw, Kingdom of Heaven. Ano po yung pagkaintindi mo sa Kingdom? Mayroon bang kaibahan yung Kingdom of Heaven at saka yung Kingdom in Heaven? Kingdom of? May kaibahan ba ang... Yeah. Yung Kingdom of Heaven at saka Kingdom of? Yes, that's correct. Okay. Wala. Bakit? Kingdom of Heaven, no? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa unang pagpapahayag ng ating negative. Pero bago yan mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si J. Mardelo Cruz. Sabi niya, good evening bro Denmar. At si D. Mateo Arnold, sabi niya, Davidic Kingdom means righteous kingdom. Shoutout din kay Aki Jerry bin Noak ng Judaism. Nag-debate ang puro walang alam sa katotohanan. Shoutout din kay Glenn Kahanap Kumbati Brad. At ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito kay Clark Agaya. Shoutout JB Sarmoyan. Ayan, shoutout mga kapatid. So, Brother Francis, your time start now bro, 10 minutes. Magandang gabi sa lahat at maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Maganda pong ang topic na aming pinag-uusapan ni Brother Den, kung saan itatayo ng Panginoong Diyos ang Davidic Kingdom. At base sa presentation niya, una niyang paglalahad, hindi talaga niya na-present yung Davidic Kingdom.
Ang sinabi lang niya na may kingdom na itatayo. Pero hindi pa rin mas specific kung Davidic ba yun or hindi. Kasi yung sa topic namin, patutunayan talaga niya yung Davidic kingdom i-restore or itatayo sa langit. Now, marami siyang mga kinote sa sulat ni Sister White at doon sa Patriarch and Prophets, page 298, kinote po ni Sister White doon ang prophecy ni Brother Hosea, yung book sa Bible, Hosea, chapter 3, verses 4 and 5, na meron talagang kingdom na itatayo ang Panginoon. At sabi ni Sister White, at the close of Earth's history. Hindi po siya nagsabi in the close or like during, like that. At the close, meaning sa panahon na matatapos na po yung sanlibutan. Tama po yung definition ni Brother Denmark kanina, na pag sinabing at the close of Earth's history, sa pagtatapos, hindi pa tapos yung Earth history, meron talagang itatayo yung Panginoon na kingdom. Hindi po yun sa langit, kasi hindi pa natapos yung Earth history. At the close pa po, itatayo ng Panginoon. At saka meron po tayong evidence niyan, babasahin natin ang Hosea chapter 3 verses 4 and 5 mamaya, kasi kasali yan sa PowerPoint ko. Mamaya na ako mag-share. At saka, yung dito sa Review and Herald 1851, sabi niya na meron, sabi ni Sister White at kinote niya na may mga hindi tayo maniwala sa mga notions, heresies, sapagkat hindi talaga babalik doon sa Old Jerusalem. Kaya tinanong ko kanina si ako na lang bro, Brother Ray, you turn off your camera please. Tinanong ko siya kanina kung yung Old Jerusalem ba na ginamit niya, yung Old Jerusalem na ginamit niya, ay doon ba ang paniniwala niya, kasi ginamit niya ito, paniniwala niya ba to na yung mga Davidian ay babalik sa Old Jerusalem? At sabi niya na yun daw yung paniniwala namin. Kaya hindi po babalik yung mga Davidian sa Old Jerusalem. Bago po yan. Isa po yung bagong kaharian. Jerusalem pa rin, pero hindi yung Old Jerusalem, kasi alam natin na mayroong mga Jewish na nakatira dyan. Babaguhin yan ng Panginoon, kaya nga tinatawag na may itatayo. At hindi babalik yung mga Davidians doon, or yung mga banal na tao na Seventh Adventist, hindi makabalik doon sa Old Jerusalem dahil yung Old Jerusalem sisirain talaga yan ng Panginoon at tatayo siya ng bago. Hindi pupunta doon yung mga tao sa Old Jerusalem, but sa New Jerusalem, that kind of Jerusalem there na i-restore ng Panginoon. Sabi din sa Christ Object Lesson, sabi niya na yung Kingdom of Heaven, tinanong ko siya kung may kaibahan ba yung Kingdom of Heaven at saka Kingdom in Heaven, wala daw kaibahan, pareho lang yun. Iba kasi yung Kingdom of Heaven at saka yung Kingdom in Heaven. Kasi yung Kingdom in Heaven, doon talaga yun sa langit, inside sa langit talaga yun, kaharian, inside sa langit. Yung Kingdom of Heaven, kahit saan pa yan na lugar, kahit nasa ilalim ng lupa. Ba't maingay? Brother Ray, please turn off your microphone. Microphone. Yan, thank you. Yung Kingdom of Heaven po, kahit saan ka po, kahit dito sa lupa, kahit doon sa kahit saang lugar, basta itatag mo yung kaharian sa langit, Kingdom of Heaven yun. Kahit na 3 lang kayo o 4, magsamba sa Panginoon, yan yung flow or yung sistema ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng mga parable si Jesus Christ, the kingdom of heaven like a mustard seed, the kingdom of heaven like a lost son, like hindi siya the kingdom in heaven. Pinapakita ng Panginoong Jesus na yung kaharian sa langit ay ganun. Ganun siya. Dapat yung kaharian in heaven dapat ma-apply or makikita sa kingdom of heaven. Yun, i-discuss natin yan sa second na stand. Pero sabi ni Brother Denmark, pareho lang yun. Doon po sa Daniel 2:44,
sabi niya na ang Diyos sa langit magtatayo ng kaharian. At kung ang sabi niya na dahil may nasabi na ang Diyos sa langit, ang conclusion niya, magtatayo ang Diyos ng kaharian sa langit. Hindi po. Kahit basahin mo yung Daniel chapter 2 verses 44. Sabi po, pagkatapos ng 10 toes, yung in the days of this king, the God of heaven will set up a kingdom. Kasi wala naman talagang God. I-identify lang nito talaga dito na yung Diyos ay hindi siya kahit saan. Sa langit talaga siya na klase na Diyos, pero yung Diyos na yun, siya yung magtatayo ng kaharian na hindi talaga mabubuwal at hindi talaga masisira. Hindi na ang Diyos sa langit magtatayo ng kaharian. Tapos ang conclusion po ay ang kaharian ay ang Diyos ang magawa at sa langit ito. Hindi po. Ang Diyos sa langit, yung Diyos talaga nating makapangyarihan sa langit na taga-langit, siya talaga ang magtatayo. At yung itatayo niya na kaharian, yan ay i-destroy niya. At base po sa Daniel, hindi na po ako mag-elaborate, hindi pa ako nakapresent ay yung bato. Yung bato will break all the kingdoms in pieces and it will become like a shaft of the sea. At saka yung sa Psalms 103 verse 13 ba ito? 13 siguro ito. Sabi niya, kinote niya rin na the Lord has established in heaven His king. Tama naman po. Yung sinabi dito, the Lord has established in heaven, kasi meron naman talagang in-establish yung Panginoon sa langit. Pero yung i-establish pa niya, hindi talaga sa langit yon. Meron tayong prove mamaya. At saka marami na rin tayong sinabi na at the end of earth history, at saka hindi talaga sa langit. Bakit pa niya itatayo doon sa langit? Ang Davidic Kingdom, may kaharian na doon. Tapos itatayo pa niya doon yung Davidic Kingdom. Dalawa na yung kaharian doon sa langit. At saka kapag sinabi naman niya itatayo doon, ibig sabihin, ngayon wala pang kaharian sa langit. Maling-mali po yun. Merong kaharian na po sa langit kahit hindi pa itatayo yung Davidic Kingdom. Kung itatayo pa doon sa langit, nako, dalawa na po yung kaharian na itatayo o matatayo doon. Yung original, yung kaharian talaga ng Diyos, at saka itong Davidic Kingdom na itatayo din sa langit. Hindi po. At saka yung sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, yung prayer ni Jesus Christ, ang conclusion niya rin niya is, dahil sinabi doon, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, is ang conclusion niya na yung kaharian ay dito rin doon sa langit itatayo. Yung sabi doon, thy kingdom come, sana darating yung kaharian mo. Katulad na yung will mo ay nasusunod dyan sa langit, sana masusunod din dito sa lupa. Hindi po na dito doon sa langit po itatayo ng Panginoon ang kaharian, kundi prayer ni Jesus na darating yung kaharian dito sa lupa. Hindi thy kingdom in heaven, no, but thy kingdom come. Sana darating yung kaharian mo. Okay, wala na akong time para mag-present, maybe sa next na. Paniniwala po ng Davidian Seventh-day Adventist na lahat ng mga yang Israel na dyan na nakatira, yung mga Palestinians at saka yung mga Hudyo, ayan, dyan po itatayo ng Panginoon ang kaharian ng Diyos. At kung magtatanong man siya mamaya or sa akin pagkatapos nito, isasabi ko lang kung ano yun talaga base sa mga sulat while magpatuloy po yung mga katanungan niya. So sa ngayon, marami siyang mga sinabi na hindi talaga sa langit at hindi niya napatunayan na doon sa langit ang Davidic Kingdom. Meron pong kingdom pero hindi niya na-mention kung Davidic ba yun or ano ba yun. Maraming salamat po. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong. Brother Denmar, 7 minutes. Your time start na. Yes. Okay. Okay. Good evening. So, pinakauna kong tanong, Brother
Francis. Ready ka na ba? Ready ka na? Ha? Ready po. Okay, ready. Ready. Okay. So, kung hindi kayo sa Old Jerusalem maghahari, ibig bang sabihin, sa New Jerusalem kayo maghahari? Yes or no? No. Kasi maghahari po yung kaharian ng Diyos at hindi po kami ang maghahari kundi ang Diyos. At saka kung masali man ako, sana po masali ako sa pamilya ng Diyos na makakapagpatuloy sa pagpananampalataya, hindi maka-against sa mahirap magtagalog kasi if I cannot disobey the law of God, maybe I could go there. And it's not in the old Jerusalem, but in the Jerusalem, in the Palestine, not the new, because new is after the millennium. Okay. So, kung hindi sa lumang Israel, kasi sabi mo, yung lumang Israel, kabilang doon yung Palestine, ngayon, wawasakin talaga yan ng Diyos sa kanyang pagdating. So, saan kayo maghahari o saan maghahari ang Diyos kung winasak niya na yung Old Jerusalem kabilang yung Palestine? Diyan po, sa Israel. Hindi na po yan old. Sa Jerusalem lang po. At maging new talaga yan siya perfectly pag after ng millennium. Diyan din po. Diyan maghahari sa Israel. Diyan sa Palestina. Yung land of Canaan. Okay, now. Diyan po. Diyan. Tapos na ba yung 20 seconds ko, brother? Okay, now. Okay. Okay, next question ko. Sabi mo kasi, hindi siya old. O, ibig sabihin, babaguhin siya, magiging New Jerusalem. So, saan ba talaga maghahari ang Diyos? Sa Old Jerusalem o sa New Jerusalem? 10 seconds. Maghaharit ang Panginoon bago pa second coming, mayroong itatayo na kingdom diyan sa Israel. It's not the old Jerusalem, kundi. Okay, next question. Okay. Saang talata natin mababasa sa Biblia na ang Diyos na si Kristo magtatatag ng kaharian sa Palestine at the second coming? Saang talata? Marami pong mga talata. Unahin ko po sa Hosea chapter 3 verses 4 and 5. Meron po sa Ezekiel 36 verses 22 up to 37. At saka meron po sa Acts chapter 15 verses 15 and 16. Marami po. Okay, next question. Okay. So, sa mga talatang ito ha, ngayon, pagdating ni Kristo, bababa yung apoy na panggunaw sa mundo. Okay. Nawasak yung Old Jerusalem kasama yung Palestine. Ang tanong, doon pa rin ba maghahari ang Diyos sa wasak na Jerusalem at Palestine? Yes or no? Hindi po. You're wrong. Mali po. No yung sagot. Sapagkat yung katanungan po ay pagbabalik ng Panginoon, nagdala ang apoy. Kasi yung sa amin po, kahit hindi pa nakabalik si Jesus Christ, na-restore na po yung kaharian. Hindi pa yun sa after millennium. No po. Okay, next question. Okay, next question, no? Okay. Sabi mo kanina, may kaharian na sa langit, no? May kaharian na sa langit. So therefore, agree ka na ang Diyos ay naghahari sa langit. Yes or no? Yes po. Agree 100% na ang Diyos sa langit ay siya po ang naghahari sa langit. Magpakailanman. Okay. Okay, next question. Okay. Saan naman natin mababasa na before close of probation,
magtatayo si Kristo pagbalik niya ng Davidic Kingdom? Saan talata mababasa yan? Meron po tayong mababasa na itatayo ng Panginoon, una-una, Daniel chapter 2, verse 44 at saka 45. In the days of this king, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Meaning po, in the days of this king. Hindi po after the days of this king, but in the days. Nakapasok po siya sa 10 kingdoms na in the present day natin ngayon, yung 10 toes, the kingdom of today. In the days of this king, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed and will break all those, the image will strike the feet. Ngayon po. Hindi po yung Okay, next question. Okay, next question. So, yung pagkawasak ng kaharian dito, at yung pagtatayo ng Diyos ng kaharian ay pag nawasak na ng bato yung mga kaharian dito. Tama ba or mali? Tama po. May tama po dyan sa tanong niyo po na mawawasak yung sa pagdating ng kaharian ng Diyos is mawawasak talaga yung image. Yun dun sa Daniel. Yung mga kaharian. Mawawasak talaga yon. Bago pa yung second coming. Okay. So, yung batong ito, ano ang sinisimbolo nung bato at nung pagtama nito sa ribulto ni Haring Nabucodonosor? Maganda po yung topic. Sasagutin ko po, pero sana ma-schedule ito na meron tayong topic about sa bato para mas maganda yung ano natin. Okay lang sa iyo, Brother Denmar? Hindi, ulitin ko yung tanong. Dito muna sagutin. Ano yung sinisimbolo at nung pagtama ng bato? Ay, naku, sayang. Tao po yan. Tao po yun, tao. Ay, okay. Diyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. At dako tayo sa rebuttal, Brother Denmar ng STA. Okay. Your time start. Eto po ang sabi niya, hindi daw sila maghahari sa Old Jerusalem. Okay. So, meron tayong mababasa sa Biblia, no, na after mawala ng Old Jerusalem, magkakaroon agad ng New Jerusalem. Ito, basahin natin in English. Chapter 21, verse 2 ng Revelation. Sabi dito, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as bride adorned for her husband. O kapag wala na yung Old Jerusalem, saan doon magagaling yung new? Sa langit. Sabi niya dalawa daw yung kaharian. Hindi Hindi. Yung sinasabi kong dalawang kaharian, Kingdom of Grace dito sa ating puso, si Kristo nagahari sa ating puso. Tutulan mo yun. At yung Kingdom of Glory na nasa langit. So si Kingdom of Glory, no, ang sabi dito, yung New Jerusalem o yung paghahari ng Diyos, kaya nga ang sabi dun sa ama namin as it on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, yung glorious kingdom kasama ng New Jerusalem ay bababa sa lupa. No, sabi diyan nananaog mula sa langit. Ayan. So ito, ano na to after ng millennium, ibig sabihin close na probation dito. Alangan na mapatunayan mo pa na bukas pa probation dito. Hindi, close na ito Close yung probation dito. Okay now. Tinatanong ko siya, saan ba sila maghahari? Sabi niya, hindi daw siya maghahari. Ito. Ang Adventist ba maghahari sa langit? Ito, basahin natin. Ito 22. Revelation 22 verse 5. At hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan.
ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila'y maghahari magpakailanman. Oh. Sa madaling salita, ang mga Adventist makakasama ng Panginoong Jesucristong maghari saan? Sa langit. Oh. Saan ba yung walang araw at walang buwan na tinutukoy? Di ba? Saan ba yung vision ni Juan? Di ba sa langit? Oh. Nakita niya sa langit, ipinakita sa kanya sa langit na ito yung itsura na hinaharap. No? Ayan, no? No. Sa ano pa? Oh, ito. Tingnan mo, ha? Dito pa sa Apokalipsis 5. Oh, dito sa 5 naman tayo. Apokalipsis 5. No? Apokalipsis 5. Basahin natin ito. No? Ito. Ayan, o. 5 ba yun? Ayan. 5:10. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y mga gahari sa ibabaw ng lupa. O, ayan. So, ibig sabihin nito, yung mga hari doon sa langit, no, pangungunahan nila or sila'y magmamay-ari ng lupa. Kaya nga sabi sa Mateo 5:5, kayo'y magmamana ng lupa. O baga, kayo ay mag-aari, no? Ayan. So, dito, ang setting nito, ulit, saan ang setting nito? Sa langit. No? Ayan, sa langit, no? O, ngayon, yung Daniel 2, puntahan natin. O, mali daw kasi yung ating pagbabasa sa Daniel 2. Tama ho. Ito, at sa mga larawan ng mga hari ngayon, ay maglalagay ang Diyos ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang mga kapangyarihan man iiwan doon sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putol, lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito at sila'y lalagi magpakailanman. Saan natin nabasa? Ang Diyos, maglalagay ang Diyos sa langit. Ay, kaliwanag naman eh. Maglalagay ang Diyos saan? Sa langit. Oh, sasabihin niya, naging dalawa na yung langit doon. Oh, yung fully realization ng kaharian ng Diyos, no, ay kapag after ng close of probation, natalo niya na si Satanas. Kasi now, babalikan po natin yung ating presentation, mga kaibigan. Ano po ang tawag ni Ellen White sa paghahari ng Diyos ngayon? Ang tawag niya po diyan ay temporal kingdom or temporal na paghahari ng Diyos. Ito, ayan. Sabi dito sa thepresenttruthmagazine.com archive, no? Ito ay maliwanag dito yan, ano? When Christ began preaching the kingdom of God is at hand, Mark chapter 1 verse 5, he was not referring to the future immortal kingdom. He was referring to the kingdom of grace, which was established by his own vital suffering and death. Although it had existed by purpose from eternity, ito yung sinasabi niya, no, yung kingdom of grace, no, yung kingdom of grace na nasa langit, no, dahil si Kristo mismo yung grace. He is full of grace. No? Ayan. Si Kristo mismo yun. And by promise, since the fall of man, sabi dyan, the kingdom of glory still exists by promise. It will not be set up until the second advent of Christ. Says the Lord himself, ano sabi ng Panginoon? When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, before him shall be gathered all nations. Matthew chapter 25 verse 31 to 32. So ginagamit yan ng Adventist, no? Maliwanag na pagdating, no? Pagdating, he shall come to his glory. Pagdating ni Kristo, no? Doon pa lamang siya uupo.
No? Bilang maluwalhating hari. Oh. Doon pa lamang po yun. Oh. Kaya yan ayan yung ating stand kanina Kingdom of Grace, si Kristo yung naghahari sa ating puso, si Kristo mismo ang hari. So kahit hindi nag-i-exist yung literal kingdom, no? Na alam natin, hindi natin makikita, invisible, si Kristo mismo yung kaharian. No? Kaya kung nasa langit siya, may kaharian sa langit. Oh, pero ang pinag-uusapan natin dito, yung literal na kaharian, okay, thank you. Yung literal na kaharian na makikita mo sa langit. Oh, kasi yung salitang paghahari ni Kristo na nasa langit, figuratively, ang ibig sabihin si Kristo ay may authority sa lahat ng bagay. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, literal kingdom, yung makikita mo sa langit. Oh, hindi yung invisible, bibilangin mo, dalawa na. Sa Biblia, dalawa naman talaga ang kingdom. Oh? Pero yung isa diyan, yung kingdom of grace, figurative yan. Invisible. Hindi mo nakikita. Ang pinag-uusapan natin, literal na kaharian. Kaya nga ang posisyon ni Hotep? Ang posisyon ni Hotep, itatayo sa Palestine. Oh. Walang sinasabi sa inyong dokumento na sisirain niya ng Diyos. Basta sabi niya, no? Maghahari kayo sa Palestine. Panindigan mo yan, no? Ito pa, no? Tingnan mo, ang salita ng Panginoon Kristo, ang kaharian ba ay babalik? Ang kaharian ba ay babalik sa Israel? Hindi po. Bakit? Oh? Bakit? Kasi yung kaharian, mga kapatid, ay inilipat sa nagkakabungang bansa, no? Saan yan? Oh, sa Gentiles, hindi na sa Hudyo. Oh, diyan yan sa Matthew chapter wait lang. Inilipat yung kaharian, no? Hintil, hindi na sa Hudyo, no? Wala na di ba? No. Kaya dito, sige, okay na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Francis ng Davidian Seventh-day Adventist, your time start now. Maraming salamat muli sa presentation of Brother Denmark. Ang una kong tanong ay, meron na bang kaharian sa langit ngayon? Yes, yung Kingdom of Grace. Pero ang pinag-usapan natin is yung Davidic Kingdom, which is the glorious kingdom na ipinangako kay David na siyang mapupulfill sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga doon sa Revelation 12, si Kristo ay maghahari na may tungkod sa lahat ng mga bansa. Kailan yon? Pag siya'y dinala na sa langit. Base doon sa Revelation 12. Dinala yung bata sa langit. Yung bago pa ginawa ng Panginoong Diyos yung kalangitan, yung tao, yung sila lang doon sa langit, yung tsaka yung mga angels. Ano yun? Kingdom of glory ba yun o hindi? Kingdom of grace. No, Kingdom of grace yung nasa langit. No, again, no, yung glorious kingdom. Objection mo na. Negative, ano yan? Ang tanong ko po ay, yung bang hindi pa na nagawa yung sanlibutan, yung angels saka yung Panginoon pa lang doon sa langit, wala pang mundo. Ano ba yun? Kingdom of glory or hindi? Glory or hindi? Pipili ka ba, brother Mark? Sinagot ko na po, hindi. Kingdom of grace nga po yun. Kingdom of grace. No? Kasi nga, yung glorious kingdom, itatayo pa lang. Maliwanag yun yung Davidic kingdom na ipinangako kay David, kaya in-establish nga natin, no, na na-fulfill, fully realize kay Kristo. No? Yan yung sinasabi natin
fully realize Next question. kay Kristo? Yung kaharian ng Diyos doon sa langit Mm. na sinabi mong kingdom of grace. Bakit siya tinatawag na kingdom of grace na wala mang wala mang tao na or wala mang mga nilang na may sala? Kasi yung grace ay is mercy, yung dahil may kasalanan yung tao. Bakit may kingdom of grace doon na itatag? Okay. Because Hindi kingdom of Jesus glory. Christ, ang tanong mo is bakit? Because Jesus Christ is the grace Himself. Kaya nga, nung siya'y ipinanganak ni Mary, ang tawag kay Mary ng angel ay full of grace kasi nasa kanya si Kristo. No? Grace. The grace Himself is Jesus Christ. That's why it is called Kingdom of Grace. So, hindi kailangan na mayroong kasalanan sa langit, kundi ang dahilan kung bakit may grace, because Jesus Christ Himself, as God, ang characteristic Next niya is question. grace. Naniniwala ka ba bro na si Jesus Christ ay glory? Siya yung characterize niya ay glory talaga siya? Glorious siya na God? Or Jesus? Yes or no? Yes, fully realize sa kanyang muling pagparito. Bakit? Matatawag lamang na glorious, si Jesus mismo, glorious talaga. Pero yung kaharian, matatawag na glorious pagka naghari na ang Diyos. Dahil kung nandito pa si Satanas, hindi yung matatawag na glory. Bakit? Kasi nga, maliwanag sa talata ng Biblia, Daniel 2:44, ang Diyos, maglalagay ang Diyos sa langit, hindi sa Palestine. Sa langit. Ibig sabihin, Sinabi mo sa Matthew chapter 5 verse 5, yung mga blessed, sabi no muna magmamana sa lupa. Saan ba ito na lupa? Sa langit o dito? Sa lupa. sa langit at sa lupa. No? Bakit? Kasi yung New Jerusalem, sabi doon, no, yung New Jerusalem ay pumaparoon mula saan? Sa langit. Out of heaven. Coming from the out of heaven. Sabi ko po ay saan ito magmamana? Saan ito saan ito ipamamana? Saan ito na lugar ipamamana ng Panginoon? Sa lupa o sa langit? Sa lupa o sa langit? Sumagot po ako, Mr. Moderator. Sa lupa at sa langit. Yun ang at sagot sa ko eh. langit. Proceed sa paliwanag. Pwede Okay, ba? sa lupa Pwede at ba sa dalawa? langit. Pwede bro. Hindi ba- Pwede. Okay. Proceed. Okay. Bakit? Kasi nga, no, una, yung mga bahay, nasaan ba? Sa langit. 1:14, gantos, no? Tapos yung kaharian, bababa. Diba? May mamanahin tayo sa itaas, may mamanahin dito sa lupa. So lahat ng bagay, mamamana natin. Hindi lang yung nasa lupa, mamanahin mo, pati nasa langit. Ayaw mo. Di mo ka sumama. Yun lang yun. Next question. Next question. Sabi mo sa Revelation chapter 21 verse 2 na yung mga Adventist ay maghahari sa langit. Tama ba yung No. sinabi mo? Yes, hindi ka kasama doon kasi gusto mo sa Palestine eh. Kasi nga, ngayon nagkakagera doon. At the end of the war, masisira na yan. Darating si Kristo, Objection po. tutupukin ang buong sanlibutan. Objection. Proceed negative. Sabi ko po sa Revelation 21 po, kinote niya, 21 verse 2, na sabi niya, bago pa niya sinabi yung verse, sabi niya, yung mga Adventist ay maghahari sa langit. Tapos binasa niya na yung Revelation, tapos sabi niya na ang mga Adventist maghahari sa langit. Sa Revelation 21:2, maghahari ba talaga yung Adventist doon? Or mayroong maghahari pero hindi Adventist? Maghahari ba ang Adventist doon? Ang Adventist ba daw or hindi ang maghari? Maghahari yung Adventist. Adventist daw bro. Hindi kayo nadabigyan, hindi ka kasama. Kasi nga sa Palestine nga kayo eh, winawasak, binubomba ng mga Israeli ngayon ng Palestine. Tapos, pagbaba ng Panginoon Kristo,
gugunawin sa apoy. O hindi sira, saan Next kayo, question. saan kayo maghahari? May Adventist ba na nakasulat doon sa Revelation 21:2 na maghahari sa langit? Meron ba daw? Yes! Yes. Meron! Dahil, ang mga pupunta sa langit, mga Adventist, hindi Davidians. Bakit? Kasi, no, kami, sumusunod kami doon sa nakasulat. Hindi kami humihigit sa nakasulat, kundi doon sa nasusulat. At yung naniniwala sa huwad na propeta na si Victor Hotep, Revelation 21 verse 8, Time. Next pupunta sa question. dagat-dagatan apoy. Time Oh. na. Seconds lang yan. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. So by the way mga kapatid, sa ating mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic ngayon ay patutunayan ko na ang Davidic Kingdom ay itatayo sa langit after after ng close of probation. So bilang negatibo, Bro Francis, your time start now. Alright, salamat po. This will be my last stand. So, una-una po, gusto ko pong ibalita sa inyo na yung Davidian Seventh-day Adventist po, naniniwala na itatayo ng Panginoon ang kanyang kaharian dito sa lupa. Pagkatapos ay naniniwala po kami ng pre-millennial kingdom. Naniniwala po yung Davidian Seventh-day Adventist ng millennial kingdom na dadalhin po sa langit. The last trump, 1 Thessalonians 4:16 and 17. Dadalhin po sa langit, paniniwala po rin yan ng Davidian Seventh-day Adventist. After po, yung Revelation 21 verse 6, na yung mga lahat ng mga banal, resurrected man, or translated saints, yung mga hindi namamatay, na makapunta sa langit, in a change in immortality, bababa sila rito. Paniniwala rin po yan ng Davidian Seventh-day Adventist. Kaya ang issue lang po is hindi po doon sa millennium na istorya, hindi po doon sa after millennium kasi paniniwala namin yan. Ang issue lang po rito is before millennium, yung pre-millennial. May kingdom ba before pre-millennial, before ang 1,000 years? Yan po yung stand, yun yung pinag-usapan namin ngayon. Yung mga presentation niya na doon sa langit, paniniwala namin yun na may kaharian ng Diyos sa langit, pero hindi siya itatayo doon kasi meron na talagang kaharian ng Panginoon doon. Yung kingdom of glory will be established at the close of earth history. At saka po, magpapatuloy yan doon sa millenniums, 1,000 years, magpapatuloy rin yan after millenniums until eternity po. Yan yung paniniwala at stand ng Davidian Seventh Adventist. Kaya, gusto ko pong lininawin sa lahat, yung mga na nakikinig rito, na yung Davidic Kingdom ay i-restore ng Panginoon before po ng second coming. Mag-share screen muna ako. Mag-share screen ako para sa aking presentation for the last time. Bahala nyo, makita nyo yung password ko. Ano yun? Okay, salamat. Makita ba, brother? Yes po, yes po. Ito. Yan po. The Davidic kingdom will be built here on earth and not in heaven. Nakita po? Ayan. Sige. Background po, bakit po pinag-uusapan namin ito? Kasi yung Davidic Kingdom from the word David, historically, sa 2 Samuel 5:5, meron pong storya si David, naging hari siya sa whole Israel, hindi pa yung divided Israel po. At saka 40 years po siya nag-reign, 1 Kings chapter 2 verse 11. 7 years sa Hebron at saka 33 years sa Jerusalem. Yung both talaga. And then, base po sa history, yung mga hari ng Israel, si Saul, si David, si Solomon, alam po natin yon pagkatapos na-divide sila, si Rehoboam at saka si Jeroboam. Ang kasamaang palad po, dahil yung Kingdom of Israel, yung 10 tribes, kasi nag-separate, divided man sila, noong 722 BC, 721 BC, nakapture sila ng Assyrian kingdom. Yung
Kingdom of Israel. At saka ang problema po, hindi sila nakabalik doon sa kanilang lupa, doon sa Israel, yung land nila. At saka ang natira na lang po na kaharian ay yung kaharian ng Huda. Ang problema rin po dahil noong 608, 607 BC, ay 609, 608 BC po, na-capture din po yung Kingdom of Judah sa Babylonian captivity, yung silang Nebuchadnezzar. At ang good news po, dahil nung natalo po ng Medo-Persia yung Babylon, base sa history, 539 to 538, naka-return po yung Israel doon sa, naka-return po yung Kingdom of Judah sa Israel. Ang problema po is sila na lang na kaharian. Hindi na po nakabalik yung Kingdom of Israel, yung Kingdom of Judah po. At saka, kung base po, alam natin ang istorya, naka-rebuild pa sila ng Temple in Jerusalem, 457 natapos, base yan sa Ezra 7, base din po sa Third History. At good news po, noong 4 at saka 4 to 3 BC, na isilang po ang ating Panginoong Hesus, doon po sa Kingdom of Judah, hindi na po yung United Kingdom of Israel, yung Kingdom of Judah na lang po, yung mga Hudyo, at saka yung mayroon ding mga tribo ni Benjamin, at mga iilan sa mga tribo, pero yung dalawa talaga ang mas marami. At saka ang kasamaang palad, kahit na rebuild yung temple in Jerusalem noong 457 BC, na-destroy naman again sa prophecy noong 70 AD. Kaya nasira talaga yung Israel, base sa record, at tama po si Brother Denmar noon. Ang tanong kasi po, kasi meron po rin kasing nasa prophecy at tinanong po ng mga apostles ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo na, Panginoon, ngayon mo ba i-restore ang Kingdom of Israel? Kasi alam po ng mga disciples ni Jesus Christ na nahati talaga yung kaharian nila. Imbis na isa lang yung kaharian, naging dalawa na. At saka yung isa, ang problema, yung Kingdom of Israel, na disperse sila, hindi naka-return, pero yung Judah na lang po na ikaharian ang natira. So base po sa history sa present Israel ngayon dyan, yung Israel nga lugar dyan, hindi tao, yung Israel na lugar. Noong 1200 BC, si Saul po yung naging unang hari. At saka alam natin yung record, yun, nagkawatak-watak sila. And praise the Lord, dahil noong May 14, 1948 sa United Nations, binigyan po ulit, after sa Holocaust, ang State of Israel, yung mga Hudyo na talaga dyan, the Jewish immigration doon sa Palestina. Nakabalik sila doon. Ang problema, hindi pa rin United Kingdom. Hindi rin po na-restore yung kaharian. Pero nagtanong po yung mga disciples, i-restore ba ni Jesus Christ ang kaharian ng Israel? Base sa record, yes, tama yun, Kingdom of Grace, sa puso po, sa bawat puso. But yung totoong literal na kingdom, hindi pa po. Hindi talaga na-restore. Ang tanong, kailan ito restore? Sa langit ba? O dito sa lupa? Diyan sa Israel pa rin. So, babasahin natin yung mga references, mga kapatid. Year 225 ngayon, is the Kingdom of David finally restored? The answer is not yet. When? Let us discover. Ang Hosea chapter 3 verses 4 and 5, yung sinabi kanina ni Brother Denmar doon sa quote ni kay Sister White sa Patriarch and Prophets, sabi po dito na meron pong mga children of Israel shall abide in many days without king. But afterward, dito po sa second line, shall the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king, and shall fear the Lord in his goodness in the latter days. Ito po na prophecy po ay in the latter days po ito, hindi po ito sa langit. In the latter days, meron pong mangyayari na ang yung children of Israel i-return, at saka meron pong ibibigay na ang Panginoon na isang hari. Hindi po ito sa time ni David po, kasi yung kang time ni Hosea is Babylonian captivity na ito. Tapos na po yung si Saul, tapos na si David, tapos na si Solomon, tapos na po yung pag-capture ng Kingdom of Israel. Dito na po ay sa Kingdom of Judah sa Babylonian. Pero may prophecy na ipababalik ng Panginoon ang children of Israel doon sa kanilang lupa. Another prophecy po, Ezekiel chapter 37 verses 15 to 28. Kung babasahin po itong prophecy na to, sabi po dito, mayroon dalawang kamay, and bawat kamay may stick. Ito po yung from Judah and Ephraim, at the same time Joseph. Sabi po ng prophecy, and join them one to another into one stick, and they shall become one in thine hand. Yan po yung sa verse 16. Pagkatapos po dito po sa baba, sabi dito, moreover, I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them, and I will place with them and multiply them and set my sanctuary in the midst of them forevermore. Ito po na prophecy, mga kapatid, ay hindi po ito sa langit, sapagkat
ito po ay prophecy na maging iisa lang po yung tribe ng Israel after sila na watak-watak. At saka dito, and David my servant shall be king over them. The same po na context doon sa Hosea chapter 3 verses 4 and 5. And they shall have one shepherd, and they shall also walk in my judgment and observe my statutes. Another prophecy mga kapatid ay Acts chapter 15 verses 15 and 17. After this, I will return and build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up. Hindi po ito sa langit. Hindi po ito sa langit mga kapatid. That the residue, ang purpose po, bakit i-build mga kapatid ng Panginoon yung tabernacle of David, yung ma-build ang mga ruins, sapagkat meron pong mga tao na maghahanap sa Panginoon at lahat ng mga hintil maghahanap sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, ako talaga ang gumagawa ng pag-restore na ito. Hindi po ito sa langit mga kapatid sapagkat meron pang mga hintil na makakita during sa restoration. Another mga kapatid, Daniel chapter 2 verse 34 and 35, meron pong bato na was cut out without hands at nag-smite sa image, sa feet sa image, and it destroyed. And this stone mga kapatid, it became a great mountain and filled the whole earth. Hindi po ito sa langit mga kapatid, sa second coming, kasi kung sa second coming to, yung bato coming, nag-stroke sa image, second coming, ganun, yung bato maging great mountain. Saan po nangyari sa... Hello? Ay naku, ang baba pala ng oras ko. Sige po. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church, your time start now. Okay, kakasabi mo lang, Brother Francis, naniniwala ka na si Kristo yung bato? Yes or no? No bro, hindi ko po paniniwala na yung bato sa Daniel 2 ay si Jesus Christ. Yan po yung mga paniniwala ng iba na yung bato ay si Jesus Christ. Ang problema ay yung bato hindi galing sa langit kundi sa bukid. Hindi naman naging bukid yung langit. Yan po, hindi po si Jesus Christ ang bato. Medyo mahina yung kanyang boses, Mr. Moderator. Hello? Proceed lang, Brother Denmar. Next question, bro. Okay. You can... Dito naman tayo sa sa scripture, no? Dito sa share screen ko lang ito ha, para makita mo yung aking binabasa. Share screen. Sorry. Share screen ba? Lang ha. Ano ba ito? Minimize. Ito. Base dito sa Awit chapter 18 verse 2, pwede mo buklatin yan. Ang Panginoon ay ang aking malaking bato. Ayan o. Ang Panginoon ay ang aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato, sa kanya'y manganganlong ako. Aking kalasagay siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog. Dito naniniwala ka ba na ang Diyos kabilang si Kristo, dahil si Kristo ay tunay na Diyos? Ang Diyos ba ay bato? Yes or no? Yes or Yes no? po. Yes. 100% naniniwala po ako na si Kristo ay bato. Siya po ay malaking Diyos. Yung sabi sa awit, siya ang malaking bato. Naniniwala po ako nun. 100% po. Siya, si Jesus Christ. Okay, kung si Jesus Christ ang bato, si Jesus Christ yung bato, nung tumama yung bato, nangangahulugan na yung bato ay dumating para wasakin yung mga kaharian, which is yung bato ay si Kristo. Yes or no? No po. No po, hindi po pwede makabit yung sa awit 18 na bato, malaking bato, doon po sa Daniel chapter 2 na bato, sapagkat yung bato doon sa Daniel 2 ay galing sa bundok at saka si Jesus Christ ay galing sa langit. Never pa po nangyari na yung bukid ay naging langit. At saka yung bato po sa Daniel 2 ay hindi po yun bato na malaki, kasi sa English nun stone lang po yun. Hindi po rock. Next question. Okay, next question. Sa langit ba, yung langit, hindi ba yan tinatawag na bundok ng Sion yung langit?
na siyang pinaka-tahanan ng Diyos. Hindi ba tinatawag na bundok ng Sion yan? Yes or no? Tinatawag po na bundok ng Sion ang langit. Pero hindi siya pwedeng ma-apply doon sa Daniel kasi yung bundok doon sa Daniel is a prophecy. Bundok po yon na hindi po nagsabi doon na bundok ng Sion. Naniwala po ako ng langit ay isang bundok ng Sion, symbolically, pero hindi po doon sa Daniel chapter 2, verse Okay. 30. So kung ang langit, sabi mo kasi yung bato ay nanggaling sa ang bato ay nanggaling sa bundok. Okay. Sa scripture na lang sabi dito sa awit 2:6. Awit 2:6. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. So sa madaling salita, si Kristo na bato nanggaling sa langit na tinatawag na bundok ng Sion. Yes or no? Pwede po, dalawa po ang tamang sagot dyan. Pwede yes, pwede Objection? Objection? Ang sagot niya kasi ay pwede. So linawin ko lang, Mr. Moderator. Dalawa. Alin ba talaga ang sagot niya? Dalawa Okay, po, okay. dalawa. So, dalawa daw yung sagot niya. Yes and no. Proceed lang. Yes and no. Yes po, naniwala po ako na ang Panginoong Diyos ay hari ng Sion. At saka po, siya is, yung Sion, mayroon pong context na iba na nagsabi na sa langit. Maniwala din po ako na Diyos ng Sion, pero hindi lahat ng Sion ay doon po sa langit. Kasi meron po talagang Sion doon sa Revelation chapter 14 verse 1, hindi po yun sa langit, that the 144,000 will stood with the Lamb in Mount Zion. Hindi po yun sa langit, mga kapatid. Hindi yun, Brother Dinmar. Next question. Okay, next question. Yung 144,000 sa Revelation, saan ba nakita ni Juan? Sa lupa o sa langit? 10 seconds. 10 seconds, proceed. Sa panaginip lang po, sa vision po. Ang nakita po ni John, hindi po sa langit, hindi po sa lupa. Pero nakita ni John yung 144,000 ay kasama ng Panginoon doon sa Sion. At naniwala po ng Sion ay nasa lupa. Yan po. Okay. Dito sa aking screen makikita yung Daniel 2:44. At sa mga kaarawan ng haring yaon ay maglalagay ang Diyos. Saan daw? Sa langit o sa Palestine? Sa langit or Palestine? Tanong na po. Saan? Yes, bro. O, saan daw? Sa Daniel chapter 2 po, sa langit ang nakasulat. Langit. Pero hindi po yan sa langit ang ibig sabihin. Kasi sa English po yan, hindi po na, and God will set up a kingdom in heaven. But the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Iba po yun. Iba po yung God of heaven will set up a kingdom at saka yung ang Diyos sa langit maglalagay ang Diyos sa langit ng kaharian. Hindi po yun. Iba po yun. Next question. Sino ang dapat naming paniwalaan? Yung nakalagay sa talata na ang Diyos maglalagay ang Diyos sa langit ng kaharian? O ikaw na nagsasabing hindi sa langit ang kaharian? Sa akin po kayo maniniwala na yung sinabi dyan sa Tagalog, tama po yan. Tama po ang translation yan. Ang problema po yung pag-unawa kasi ang understanding kasi ni Brother Denmar ay yung in the days of this king, sa araw ng mga hari nito, ang Diyos sa langit. Okay, so dyan nagtatapos ang ating second stage, no? So dapat tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Negative Davidian sa ating topic ngayon. 5 minutes, bro. Your time start now. Once again, for the last time, maraming salamat po sa oras. At sabi ko po sa lahat na paniniwala po ng Davidian Seventh Adventist na meron pong pre-millennial kingdom, meron pong millennial kingdom, at saka meron pong after millennial kingdom.
hindi po kami nag-uusap dito ni Brother Denmark tungkol sa Millennial Kingdom kasi paniniwala ko rin yan, pinaniwala rin yan yung Davidian Seventh Adventist, paniniwala din yung Shepherd's Rod under the writings of Brother Hotep. At saka hindi kami nag-uusap after millennium, paniniwala rin namin yan na may eternity after millennium, ibababa yung New Jerusalem. Pananiwala namin yan. Yung issue lang po, yung premillennial kingdom, na meron pong establish ang Panginoon na Davidic kingdom dito po sa lupa, sa promised land. Kasi kung babasahin po ang Psalms chapter 105 verses 8 to 11, sabi po doon na it's an covenant to Abraham and it was an oath to Isaac and being sealed to Jacob, an everlasting covenant. Ano daw yun na covenant? I will give you the land of Canaan. Promise po yun ng Panginoon. Never pa po yan na-realize. At saka meron pong prophecy sa Ezekiel 37, Ezekiel 36 na meron talagang like a Garden of Eden. Babasahin nyo po yun. Ezekiel 36 verses 29, 30, 31, 32. Meron talagang Garden of Eden. Like a Garden of Eden dito sa lupa. Hindi pa ito sa langit po. Babasahin nyo yan. That's a prophecy. Never pa po yan nangyari. At saka po, year 2025 na ngayon, naniniwala ako na malapit na po ang pagtatayo ng Panginoon muli sa kaharian ni David. Sana po makasali kayo. Now, while we experience the Millennial Kingdom, maka-experience tayo sa Premillennial Kingdom. Kasi sabi ng Panginoon na be watch and pray sa panahon na yun. Kailangan po natin na magmatatag and let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000, and that 144,000 is a guileless, katotohanan lang po ang isabi, and they will stand on Mount Zion, doon po sa promised land po, hindi po sa langit, together with Jesus Christ. Sana makakapunta tayo doon. Lahat po ng Adventists, pupunta tayo doon. Sana, let us strive with all the power to be among the 144,000. At sana po, si Brother Denmar, maliwanagan din po na yung idea niya na sa langit, hindi po, wala na pong pagtatayo sa langit kasi maninira na tayo doon. Wala na pong doon gagawing pagtatayo ng Davidic Kingdom. Dito po yun sa lupa as promised doon kay Abraham, kay Isaac, at saka kay Jacob, at saka sa tribes of Israel. At naniwala ko na ang Seventh Adventist is the Israel of today, at dito po kukunin sapagkat sabi po ni Sister White na let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Nawa po ay naliwanagan ng lahat. At kung halimbawa man na mangyari na may Millennial Kingdom na, sana po makaka-experience din kayo ng Premillennial Kingdom. Pangarapin nyo yan. Ang ganda po ng promise ng Panginoon para sa totoong anak ng ang mga seed of Abraham. At sa gabi nga ito, maraming salamat po sa pakinig. Kung hindi man kayo masigurado, babasahin nyo yung mga books na sinasabi ko. Hosea chapter 3 verses 4 and 5, Ezekiel 37 verses 15 to 28, Ezekiel 36 verses 22 to 37. Meron pa po sa Malachi chapter 3 verses 1 to 5. Marami po. Daniel 2, 44 and 45. God, the God of heaven, will set up a kingdom that will never be destroyed and will break in pieces. And according sa Jeremiah 51, 19 and 20, the remaining blood of Jacob, God will use them as battle axe to break in pieces all the nation. Babasahin nyo yan. Yung tao, yung mga piniling anak ng Diyos na remain po sa tribe ni Jacob. Yun po, the Israelites indeed. Sila po yung gagamitin to break in pieces the nation. Hindi po yun imposible. Meron po sa Jeremiah 30 verses 8 to 21, Jeremiah 31, 12 to 13. Babasahin nyo yan. Micah chapter 4 verses 1 to 6. Mga prophecy po yan. Isaiah chapter 11 verses 12 and 16. I-invite ko po kasi wala na akong oras. Jeremiah 51:20. At marami pa, mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat. Yun lang. Dako tayo sa final conclusion ng ating okay. Brother Denmar, 5 minutes, your time start na. Naalala ko nung ako'y dating Katoliko, no, yung talatang Mateo 21, 43. Ito, paborito ko dati ito eh. Paborito ko pa rin hanggang ngayon. Sabi dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo
ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na kakabunga. No? Kaya hindi na maibabalik sa Israel ang kaharian. Bakit? Kasi inilipat na sa nagkakabungang bansa yung mga hintil. No? Ang Seventh-day Adventist, ayon sa aming paniniwala, ito ang spiritual Israel ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang nalabing iglesia, nalabing bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. No? Kaya kung mayroon man i-restore ang Panginoon, yun ay ang Seventh-day Adventist. Dahil maraming matigas ang ulo dito, katulad ng Davidians. Isa dyan, si Victor Hotep, na kanilang propeta, itiniwalag sa Adventist dahil matigas ang ulo. Ha? Ngayon, eto, sabi dito sa Biblia, no, aalisin sa inyo ang kaharian. Ngayon, no, sa Hebreo 12:22, sabi diyan, tatapwat magsilapit kayo sa bundok ng Diyos, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Saan daw yung bundok ng Sion? Sa langit. Bayan ng Diyos na buhay. Jerusalem sa kalangitan. Kaya yung bundok ng Sion nasa langit. Galing sa bundok ng Sion yung bato. Darating mula sa langit yung Kristo na ating tagapagligtas. Kaya yung pagtama ng bato, yun ay ang second coming. Yun yung muling pagparito ni Kristo kung kailan tapos na ang mediatorial ministry ng ating Panginoon Kristo sa sanctuaryo. So therefore, at the close of probation. No? Yan. No? Kaya dito, ang gulo na doktrina ng Davidian. No? Sabi niya, pwede daw, oo, at hindi. Ang tawag doon ay fallacy of non-contradiction. Hindi ka pwedeng sumagot na yung puti ay black at yung black ay puti din. So hindi pwede yung sagot na ganon. Ang tawag doon ay fallacy of non-contradiction. Yun ay maling sagot o maling reasoning. No, kumbaga, diretsay na kita, palusot lang yun. No, kasi nga, pwede mong itanggi. Nasabihin, dahil sa ibang context, sino magdedetermine na ito yung context? Yung pinagsasabi mong verse, sino magsasabi na ito yung tamang interpretation? Ano yung arbiter natin para masabi na tama yung interpretation mo? Kasi, ang sabi sa 2 Peter chapter 1, there is no private interpretation should come from men. Walang sariling pagpapaliwanag. No? Yung salita ng Diyos ay hindi nanggaling sa sariling pagpapaliwanag. No? Yun yung sinasabi doon. Kundi sa mga kinasihan ng Diyos. No? Ngayon, sino ang arbiter mo? Sarili mo lang. So, paano kami maniniwala doon? Ito. Kita mo ito. Sinangayunan mo ito. Hindi tapos na yung discussion. No? Sabi dito sa Daniel 2, no? Inagrihan mo ito eh. Sabi mo sa langit. Ayun. At sa kaarawan ng mga hari ngayon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Sa langit eh. Sa Tagalog, sa langit. Kahit punta ka pa sa Hebrew eh. Hinihintay ko pumunta ka sa Hebrew, doon tayo mag-uusap kasi marunong ako ng biblical languages. Pero nandito tayo sa Tagalog. Ang sabi dito, at ang Diyos sa langit maglalagay. Maglalagay. Future tense. Maglalagay. Ang Diyos sa langit. Saan daw? Sa langit ng isang kaharian. Yung doktrina na mayroong premillennial kingdom sa Romano Katoliko. Dahil sila mismo, bilang ako, dahil dati akong Catholic faith defender, sayang.
Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between SDA Ako talaga moderator, no? So mga kapatid, napakabilis lang talaga yung time at before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat. Meron pa tong series ng debate mga kapatid, so abangan nyo. Meron. Bro, Denmar, pasalamat muna bro. Tsaka konting announcement din. Unang-una, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. No, maintindihan ito ni Brother Francis. The three holiest being in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. No? Ay nilang tatawag Holy Spirit kaya Holy Ghost na lang. Okay? So, the heavenly trio, no? Sa kanya lahat ng kapurihan at kalwalatian sa usaping ito, na kaya Panginoon at ang kanyang salita ang siyang naitaas sa pag-uusap na ito, hindi ang aming mga sarili, no? At kayo hindi pinasasalamatan natin si Brother Rasha, hindi po ito bias na moderator kahit tira-tirahin ninyo ang Romano Katoliko sa debate, no? At siyempre doon sa ating bagong kausap, no? Ito ay hindi lamang kausap kundi kaibigan, Brother Francis. Oh, yan. So, yung isang Francis kasi na kilala ko, attorney ni Satanas yun. Pero kayo mabait, ano? Attorney ka ng Diyos. So, ayan. So, maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa buong buo ng Advent Biblical International Ministry sa pangunguna ng aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at sa aking kakambal pero mas gwapo po ako. Yan ay si Brother Fernando B. Camacho Jr., na aking partner sa mga ganitong gawain sa ating iglesia, no? Announcement natin mga kapatid sa darating na Thursday, meron po tayong lecture diyan sa 3A Media. No, bilang tayo ay mentor sa 3A Media, meron po tayong lecture about Thomism and God's existence, no? Yan, God's existence. Yan yung 5 ways ni Thomas Aquinas, no? How you prove that God exists without even the Bible, no? And then, Saturday night, susundan po yan na Saturday night, yung progressive understanding ng Adventist towards Trinitarian doctrine, no? Ating didiscuss yan, no? At sa darating na Sabat, nandiyan tayo sa Malagasang, Cavite, no? Sa Imus Seventh-day Adventist Church, no? Pagdating ng Linggo, yung ating pinakahuling seminar, yung aking huling topic sa seminar ng 3A Media, yung the canon of the Bible, totoo ba na galing sa Romano Katoliko ang Biblia? Atin pong aaralin yan mga kapatid, no? At announcement ba natin, no? Meron kaming debate ni Brother Francis, no? Ito yung ano ba yun? Sorry, makakalimutin ako ha. Yung ikalawa namin ay maraming maling turo yung kanilang propeta na si Victor Hopper. At yung pangatlong topic, no? Yung pangatlong topic ay wait lang, hanapin natin ha. Okay, yung pangatlong topic ay yung slaughtering. Ayan, slaughtering din after naman ito, after of course of probation. Ayan, yung slaughtering na Ezekiel 9. Ano, yan, maganda yan, ano. Tapos, loobin ng Panginoon, pag-usapan pa natin yung 11th hour parable, yung iba't iba niyang binanggit, no? Marami siyang binabanggit sa akin sa chat. Pag-usapan din natin yan, ano. So yun, kayo po yung aking iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Kayo patuloy na sumampalataya sa ebanghelyo ng pag-ibig. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay muling babalik sa wakas sa panahon. Kaya hindi pa huli ang lahat, mag-Adventista po kayo mga kapatid dahil si Kristo ay malapit nang dumating. God bless po sa ating lahat mga kapatid. Siyempre, Brother Francis, bro. Once again, maraming salamat po sa magandang pagtalakayan, Brother Denmar. Maraming salamat, Brother Rasha, sa pag-moderate at mediate mo sa amin. Maraming salamat sa mga nanonood. Higit sa lahat, pinapasalamatan ko ang Panginoong Diyos, in the person of Father, Son, Holy Spirit.
we, the Vision Seventh Adventists, believes also in the Trinity doctrine. At saka po, pinapasalamatan ko po ang Panginoong Diyos na nangyari itong first comparative study namin ni Brother Denmar. Sa lahat ng mga The Vision Seventh Adventists na nakinig ngayon or nanonood, magandang gabi sa inyong lahat. Pinapasalamatan ko rin po ang yung mga viewers ko dito na patuloy na nagstand sa truth in terms po sa judgment for the living, sa under the third angel's message. At marami po kaming mga pag-uusap pa na gagawin Brother Denmar. Sana po manood kayo. Minention na niya kanina yung mga topics at meron pa. Lalo itong yung sa Daniel to, mas maganda ito. At saka po, kung meron kayong mga comment or tanong, mas maganda na i-direct nyo lang po. At saka po, sa pinapasalamatan ko rin for the last time yung media ministry ni Brother Rasha. Please follow him. At sana po na marami pang makapanood sa lahat ng mga pag-aaral patungkol sa mga spiritual na bagay. At magandang gabi sa lahat. Naway pagpalain tayo palagi ng kung may kapal. Magandang gabi po. Rasha TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain mga kapatid, at meron nang nag-PM sa akin, at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. So meron pa silang debate, maraming nabitin, merong mga nagko-comment, meron pa silang series of debate mga kapatid, abangan nyo yan. Magpo-post kami ng mga kasi merong na-reschedule dahil doon nga sa nangyari, medyo hindi magandang panahon. So mga kapatid, abangan nyo lagi dito, 3 debate to. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Fernando Beza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.